Hindi lang reklamong murder ang haharapin ng suspect sa marahas na pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel. Gumamit din kasi umano siya ng iligal na plaka at wala rin umanong permit ang dalang baril. Nakatutok si Oscar Oida. Pasado alauna ng hapon nang ilabas ng custodial facility ang suspect sa pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel nitong Martes na ikinasawi ng isa. Iniharap siya sa isang teleconference kung saan ipinaliwanag sa kanya ng kanyang abogado ang kanyang karapatan at pagproseso ng kanyang kaso. Katabi ng suspect ang kanyang ama sa mahigit kalahating oras sa teleconference bago siya ibalik sa kulungan. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect maging ang kanyang ama pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Hindi naman natuloy ang nakatakdasa ng pagsasailalim ng suspect sa inquest kaninang umaga. Ayon sa mga otoridad, kinukumpleto pa nila ang mga dokumento at ebidensyang kinakailangan para matiyak na matibay ang reklamong isasampa laban sa suspect. Bukod sa murder, sasampahan din siya ng PNP ng reklamong kaugnay ng paggamit ng iligal na plaka at pagdadala ng baril nang wala umanong kaukulang permit. Case hold po ito dahil nahuli po natin ang suspect at under custody at identified po siya at maisasampa po yung kaso. So sa parameters po ng PNP ay considered solved na po itong kaso po na ito. Sinuspindi na rin ng LTO ang lisensya ng suspect habang isinasagawa ang investigasyon patungkol sa mga umunoy paglabag nito, kabilang ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Sa burol ng labi ng biktima sa Santa Ignacia, Tarlac, labis ang panghihinayang ng mga naulila. Ang plano kasi ng padre de pamilya na magretiro bilang driver at magnegosyo na lang doon para makasama nila, hindi na matutupad. Uwi na ako sa June 23, sabi ko ganyan naman ang nangyari. Sa ngayon, hiling lang nila ay katarungan para sa yumaong mahal sa buhay. Ang inaano ko na lang sir, bigyan na lang ng justisya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.